Ala? Ayon? Sa Mount Ula? Oo, ako nga! Noong sa Inosia! Ikaw na ba yan? Sorry, hindi kita nakilala ka agad. Nagbago na itsura mo eh. Oo, nagbago na ako ng hairstyle. Short hair, don't care ang peg ko ngayon. Kumusta ka na? Okay naman ang buhay ko ngayon. Busy sa work. Anong ginagawa mo rito sa Manila? Nandito ako ngayon para sa trabaho. A-attend ako ng 2 araw ng seminar. Ikaw, kamusta na? Heto, nasa front desk pa rin. Pero masaya na ako ngayon. Tahimik na yung buhay ko. Mabuti naman. Saka, halata kasi blooming ka ngayon. Bakit dati, hindi ba? Maganda ka na dati pa, pero mas nag-glow ka ngayon. Kasi siguro, masaya ka na nga talaga. Wala na ba kayo ni... Wala na. Pagkabalik natin ng Manila, sinunod ko yung sinabi mo. Nakipaghiwalay na rin ako sa kanya. Kasi pareho kayong tama ng kaibigan ko. Isang malaking kabobohan talagang maging kabit. Eh ikaw, nasunod mo ba yung plano mo? Binigyan ko siya ng chance. One last chance para piliin ako, pero ayaw talaga eh. Kaya naghiwalay na kami. So single ka na ngayon? Oo, ikaw ba? Single ka rin ba o may bago ka ng boyfriend? Wala, single din ako. Actually, mas masaya nga maging single eh. Mas tahimik, walang problema, walang gulo. Focus muna ako sa career ko ngayon. I see. Pero kung sakali mong may manligaw, hindi ka naman magsasara ng pinto. Kung meron man, edi well and good. Open naman ako for a romantic relationship eh. Pero mas maingat na ako this time. Natuto na akong mahalin ang sarili ko. Hindi na ako papayag na maging option lang ng ibang tao. Hindi ako pinanganak para maging option lang yun. Kaya ko natutunan yun. Nak, mabuti may natutunan ka sa akin. Oo naman. Yung mahigit 9 kilometers na trek natin, marami ako natutunan sa'yo ah. Natuto akong irespeto ang sarili ko, natuto akong mahalin ang kalikasan, natuto akong maging masaya kahit mag-isa lang. Lahat ng yon, na-realize ko nung magkasama tayo. Laki pala nang naging iba ko sa buhay mo, ha? Ako naman, natuto mag-manifest dahil sa'yo. Manifest? Oo, kasi simula nung nakilala kita, nung araw na umakyat tayo doon sa tuktok ng bundok, doon sa Mount Ula, binanifest ko na balang araw, magkikita ulit tayo. Kung kailan nahilom na yung parehong sugat natin sa puso. Gusto mo ako makita ulit? Bakit naman? Secret! Akin na lang yun. Oo, sabihin mo na. Bakit ako gusto makita ulit? Saka ako na lang sasabihin sa'yo. Kapag pumayag ka ng sama ako mag-dinner mamaya. Mamaya? Pwede naman. Matatapos shift ko mamayang 5 p.m. Ayos! So, dinner? Sure, sige. Marami tayong pag-uusapan panigurado. Abangan ko yan, ha? Okay. Heto pa rin keyboard mo. Room 214. Thank you. Kita-kits mamaya. Kita-kits. Pagkatapos ng pagkikita namin noon ni Enrico ay nagpalitan kami ng contact number. Isang araw bago siya bumalik sa Cavite ay namasyal kami dalawa at kumain pa sa labas. Nagpatuloy ang koneksyon namin hanggang sa sinubukan akong ligawan ni Enrico Papadudon. Tatlong buwan kaming nag-date para masigurado na wala nang sabit ang lalaking sunod kong iibigin. Habang nasa dating stage ay naisipan pa nga namin umakyat muli ng bundok. And that time, ay ang Mount Pulag naman ang napag-desisyonan namin akyatin. Mas mahirap akyatin ang Mount Pulag kaysa sa Mount Ula. Parang siya maligtas. Times 3 ang hirap nito. Kaya naman para maging worth it ang pag-akyat namin ni Enrico, pagkarating namin sa summit ay doon ko siya sinagot mismo. Ngayon, Papadudod ay nananatiling matatag ang relasyon namin. Isang relasyon kung saan ay hindi namin kailangan itago ang isa't isa. Isang relasyon na wala kaming tinatapakang tao at nasisirang pamilya. Papadudot mahigit 9 kilometro ang inakyat namin noon sa Mount Ulap ni Enrico at sa buong paglalakbay namin ay pareho naming nakilala ang mga sarili namin. Dahil sa isa't isa ay namulat kami sa mga bagay-bagay. Ngayon ay masaya na kami sa piling ng bawat isa at ang kasalanan namin sa nakaraan ay patuloy naming tinatabunan ng mga magagandang bagay. Maraming salamat po sa pag-share ng aking kwento, Papadudot, at sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sana po'y nagustuhan ninyo.
ang love story namin ni Enrico at mabuhay ang Barangay LS 97.1. Ang inyo forever kapuso at ka-barangay, Ayan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1. forever. When I get hungry, paano yung konti na dito? Buksan na natin guys. Siksik na siksik sa salamat. At konti lang yung mantika. Jorge, saan na? Where you live? That it can be measured in zip codes or coordinates on a map. In the span of sports. Amin, amin. Lubot yamin. Selamat sa pagpunta. Makita tayo uli. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Hindi mo madaling mahihilom ang sugat ng iba, lalo na kung hindi naman ikaw ang may pakana. Marahil ay may pagkakataon na ikaw ang sinisisi pero hindi ibig sabihin ay ikaw na ang mali. Ikaw kabarangay, paano mo nga matutulungan ang isang taong malalim ang bubog sa kanyang nakaraan? Dear Papa Dulo, ako nga pala si April, 30 years old. Hindi lumaki sa mayamang pamilya pero napuno ako sa pagmamahal at kabutihang asal. Pasalamat na lang talaga sa mga magulang kong nagpalaki sa akin. Hindi man nila ako nabigyan ng iba't ibang luho o napag-aral sa mamahaling eskwelahan ay siniguro naman nilang mabubusog ako. Ang electric pa na na, yung Tamang ikuha na. asal at Yan mo sa pagmamahal. akin. Masasabi pa rin napakaswerte ko dahil sa ganong klaseng pamilya ko hinatid ng Diyos. Sinanay na lang ang kasama ko ngayon sa buhay. May 5 taon na halos mula noong namatay si tatay. Pero hindi ko naramdaman ang kakulangan sa bahay namin. Dahil siniguro ni nanay na may tatawid niya ako sa pag-araw-araw. May malaki ang naging pangako ko sa kanya na kahit anong mangyari, ay hindi ko siya pababayaan. Ganon ko kamahal ang nanay ko at alam kong mas kaya pa niyang tubasan ang pagmamahal ko para sa kanya.